Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules lang tayo. Ngayon po ay Miyerkules, 6 ng buwan ng Marso. At welcome po at nagbabalik ang DILG sa DZRH Break Time. At siyempre maliban sa akin ay makasama rin natin sa ating programa. Namiss ko ito. Ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. Mr. Secretary, sir, magandang hapon po sa inyo at long time no see. Well, matagal na nga. Namiss din kita, no? Magandang hapon kasama Lakay. Opo. Magandang hapon Pilipinas at sa lahat ng mga nanonood dito po ngayon at sa mga online. Ang DILG po ay makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po sa inyo ang aming ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube at sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga naisidulog sa ahensya o mga suhestyon, tayo po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago ating mga talakayan, Secretary Sir, puntahan mo natin ating mga balita. Ayan. At bago natin puntahan ating mga balita at mga talakayan, tumungo na tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG Secretary Abalos, sir. Tama, Lakay Deo, no? Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa aming ahensya. At sa ating mga balita, aabot sa 5,176,000 pesos na cash assistance sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o yung tinatawag na ECLIP, ang itinurn over ng Department of Interior and Local Government para sa mga dating rebelde. Ito ay bilang tugon sa mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan sa Tandag City, Surigao del Sur. Kaugnay ito ay nagpasalamat si Secretary Benhur Abalos sa may ito na tuluyang iniwan ang buhay terorismo at sumamaan niya sa mapayapang bagong Pilipinas. Ang mga dating rebelde ay tatanggap ng tig 15,000 pesos na cash assistance, 21,000 pesos na reintegration assistance, habang 50,000 pesos livelihood assistance naman ang ibibigay sa mga 56 na mga benepisaryo. Ang ECLIP ay peace building at social protection program para sa mga former rebels at former violence extremist na nagbabalik loob sa ating pamahalaan.
Actually, Lakay, dyan lang ako galing ngayon. Ano? Kakaland lang ng eroplano ko galing sa Surigao del Sur. Wow. Dyan ako at ibang klase dahil 66 at ang pinakabatang rebelding sumuko ay 17 years old. Wow, no? ha? 17 years old. 17 years old? Babae. Wow, may mga babae ilang pa. babae. Yes, Wow. yes. Kaya nga sabi ko nga kanya, dapat ganyang edad, nag-aaral, nagpa-party, nagti-TikTok pa nga, pero ay yung buhay nila sa bundok. No? Kaya nakakatuwa. Lahat ng ahensya dahil itong ating gusto ng ating mahal na presidente, Bongbong Marcos, talagang lahat akapin sa bagong Pilipinas. Pakikwento nga muna, Secretary Sir. Ayan, napag-usapan na rin natin. Pakikwento nga kung paano ang pagtanggap ng pamahalaan dito sa mga former rebels dyan po sa may Tandaga City, Surigao del Sur. Well, ang ibig sabihin ng ECLIP po ay ito'y pinalawak na komprehensibong na pag-integrate, no? Para sa mga nagbabalik loob sa gobyerno. So dito ay tutulong kagad ang ating gobyerno at ito'y una-una ang PNP at ang Air Force kukuha ng listahan, no? Anuhin nila. Once magkatugma ng pangalan yan, kami naman sa DILG, isa-isahin namin at pagbibigay kami ng tulong. Ano ito? Yung livelihood assistance na 50,000, immediate cash assistance na 12,000, at sa firearms may remuneration din yan. Bukod pa sa integration program sa ahensya po ibibigay ito. No? Pero nakakatuwa dito dahil bukod kanina, nagulat ako, dumating itong DSWD, may dala siyang 10,000 each for the AX. Dumating ang Department of Health, meron siyang mga dala mga bundles sa mga pangtulong sa gamot, ang TESDA nandoon, ang Department of Agriculture. In short, dahil nga sa programa ng ating Pangulo, importante yung hindi yung araw ng pagsuko Importante yung bukas. Paano na yung bukas? Yung mga pag-aaral nila, pagbabagong buhay, doon nakatutok lahat ito. Kaya nakakatuwa yung mga nangyari. Halos linggo-linggo, ang daming sumusuko kasamang Deo. Ito mga kabataan nabanggit mo, Secretary, sa kabilang ang kamo, 17 years old na dalagita? Oo, nagtanong ako, Deo. Sabi ko, ilan sa inyo? 25. Nagre-race. Sabi ko, ilan ng 20? Akala ko titigil na ako ng mga 20s. Aba, diretso pa. Merong 19, may 18, hanggang may 17. Wow. Mga bata. No? At may hawak na barel. May hawak na barel. Marunong silang pumutok ng baril, Secretary Sir? Yes, may hawak na barel. So, anong gagawin ng gobyerno sa kanila? Pag-aaralin po ba? Bibigyan ng scholarship? Ang importante rito, sabi ko nga kasamang Deo, andyan ang pera, pero importante rito ang paghahakap ng komunidad, hindi lamang ng gobyerno, at sana naman yung wala ng branding na dati kang ganito at hindi kita dapat gano'n, dapat hakapin ang buo, no? At yun naman ang magandang tugon ng ating mga kababayan on the ground. At para sa mga nagbalik loob na ng pamahalaan at yung mga hindi pa nagbabalik loob sa pamahalaan, ano po ba ang mga nakaabang na programa para sa mga rebelde na naisumuko sa ating pamahalaan, Secretary Sir? Mabuti nasabi mo yan, no? Of course, no? Andyan na po yung sinabi ko kaninang ECLIP na mga financial assistance na ibinibigay natin. Bukod pa rito, nakaumang na rin po ang galing sa iba't ibang ahensya, kamukha ng test the trainings, kamukha dito po sa Department of Agriculture, the Department of Health, no? Ito yung tinatawag ng ating Pangulong whole of government approach, at iba pa yung whole of the nation approach, pati yung mga komunidad, no? Kaya nakakatuwa talaga dahil kasi kanina inisip ko parang, kasi alam mo mga anak ko iba ganyang edad so parang naisip ko dapat ito nagpa-party, nag-i-enjoy, nagbabarkada, and yet nasa bundok ka, hindi mo alam kung bukas anong mangyayari sa iyo, may makakain ka ba, hindi ba, this kind of things. Pero ngayon parang nawala sila ng tinik at yun na nga, bagong buhay sa bagong Pilipinas, hindi ba? Nakatuwa naman, at least marami na ang nagbabalik loob sa pamahalaan at alam nilang may nakalaang programa ang gobyerno para sa kanilang kinabukasan. Totoo yun, kasamang Deo. No? So, bukod dito, kasamang Deo, gusto ko ring sabihin sa ating kababayan na nakatagdang maglunsad ng hotline number ang DILG at the Bureau of Fire Protection kaugnay sa mga insidente ng sunog, no? Dahil El Nino ngayon, medyo first quarter of the year, mas malaki ang sunog ngayon kaysa last year, ha? Ito'y kasunod ng 3,200 fire incidents na naitala sa bansa ngayong taon, kung saan 600 sa mga ito ay nangyari sa National Capital Region batay sa datos ng BFP. Kaugnay nito, of course,
ito'y hinikayat natin ang mga residente na magpa-inspeksyon ng kanilang electrical lines. Kasi karamihan na sa ninasunog Deo ay yung electric fan. Ay, opo. Dahil mainit at nag-overheat, sumasabog at yung, ito lang sa mga nakikinig, pag on nyo ng ano at nag-spark, papalitan nyo na kagad. Automatic yung pa-inspection dahil that could be the cause of faulty electrical wiring. Isa sanhi yan. At pangalawa, mga sigarilyo, mga naiiwan. No? So, layunin ng pagkakaroon ng hotline na mabigyan serbisyo ang mga residente ng Metro Manila na nais magpa-check sa BFP ng kanilang electrical lines at upang mabawasan ang fire incidents sa riyon. Pero habang wala pa rin ito, kung nakikita nyo kailangan nyo pa-inspect, no, puntahan nyo na ang local BFP po ninyo, tutulungan po kayo. Wow, libre po yan, Secretary. Yes. Yun ang sinabi ni Chief Purakan. Yan ang kanyang instruction sa lahat ng mga bombero po natin. Ayan, maganda yan. Samantala, pinasalamatan naman ng DILG ang Metro Manila Council sa pagpapatupad ng 3 taong moratorium sa koleksyon ng amusement tax sa National Capital Region na makatulong upang muling buhayin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Sinabi ni MMDA Acting Chairperson Don Artes na nagkaisa mga lokal na pamahalaan sa NCR na magpasa ng resolution upang alisin na ang amusement tax sa mga pelikulang Pilipino na ipapalabas dito sa Metro Manila mula January 8 hanggang December 24 sa susunod na 3 taon. Ayon naman kay Secretary Benhar Abalos, malaking tuloy ito sa film companies at maging sa mga producers para mapalakas pa ang industriya ng dekalidad na mga pelikula sa ating bansa. At nitong Enero ay pinulong ng DILG ang ilan sa mga bigating movie producer sa bansa, kasama na ang batikang aktor at Film Development Council of the Philippines Chairman Tirso Cruz III, kung saan pinag-usapan ang mga issue sa industriya ng pelikula. Maidagdag ko lang kasamang Deo, no, ang amusement tax ay 10%. Noong umpisa, iilan lamang na LGU ang nagtatanggal nito, pero noong ito'y pinulong, of course, ni Don Artes at kasama mga producers, at nakakatuwa producers magkakalaban yan, pero dito talagang magkakasama sila, pati pumayag na lahat na for 3 years wala muna. Laking tulong ito. Alam mo bang dinala namin sa Hollywood ang nanalo ng Metro Manila Film Fest? Wow. At ito'y talaga sila Piolo Pascual, lahat at kinuha at mag-shooting ang mga rito sa ating bansa. Ang mga Hollywood actors, actresses pupunta rito. Nagpunta kami last month dito. No? At isa pa ay pumirma ng Memorandum of Agreement ang ating ahensyang DILG at TESDA upang mas palakasin ang technical skills ng mga empleyado ng DILG pagdating sa digital literacy, visual, graphic design, at iba pang technical courses sa ilalim ng DILG Boost. Ibig sabihin ng Boost, Building Opportunities and Overall Advancement for Personnel through Skills Training of TESDA. No? Layunin ng DILG Boost na bigyan ng livelihood training programs ang mga mapipiling kawani ng DILG na makakatulong upang madagdagan ang kanilang kakayahan sa mga technical na gawain. Sa ilalim ng kasunduan, tungkulin ng DILG na kilalanin at i-endorso ang mga kwalipikadong kawani at siguraduhing matatapos sila ang training program. Habang ang TESDA naman ang magbibigay ng skills training at competency assessment. Ang programa ay partikular na dinisenyo upang bigyan oportunidad ang mga magre-retiro na at magkaroon ng iba pang opsyon sa pagpapalawig ng kanilang retirement benefits at para suportahan na rin ang implementasyon ng Magna Carta of Women o ang Republic Act No. 9710. At suportado naman ng DILG ang hakbang sa early detection at prevention sa lahat ng uri ng cancer. Maganda ito. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos sa ginanap na Philippine National Cancer Summit 2024 kamakailan, ang pangalaga sa kalusugan ang dapat prioridad sa devolusyon ng mga lokal na pamahalaan. At hinaman ni Secretary Abalos ang gobyerno at pribadong sektor na
na tulungan ang mga LGU na mapalakas ang kanilang kapasidad sa paggamot ng sakit na cancer. Wow, dito ba, Secretary Benhar, kaya bang gamutin ang sakit na cancer sa bulsa? Well, kung gano'n pupuntahan natin, of course, yung bisita natin, maraming pera yun. Pero alam mo, Deo, itong cancer, may mga bagay dito na maaga mo ma-detect, kaya kagad gumaling. Ay, opo, totoo importante, po yan. kaya importante, of course, sa breast cancer, sa cervical cancer, sa lalaki naman yung prostate, no? Lahat naman yan kung magagawa ng paraan no? Basta ma-early detection, kaya yun ang ating dinadrive dito, ang awareness at early detection. Siguro nga pala, Secretary Sir, matanong ko na rin lang, kasi yung ibang kababayan natin, kaya magpa-check up kasi minsan walang pampagamot. Ayan, ito ba libre magpa-check up sa mga government hospitals? Wala po bang bayad dyan? Well, may mga ibang LGUs na may mga kanya-kanyang programa ngayon, pero sinasabi ko nga, hindi naman lahat ng LGUs ay may kakayahan. No? Hindi ko lang alam yung sa programa ng PhilHealth, baka naman meron dito. But be it as it may, no? Kaya magfo-focus nga kami rito, pag-uusapan namin ito on how to go about this. No? But one thing is for certain, a lot of other cancers po ay preventable, kamukha ng pagsisigarilyo at iba pa, no? So marami po ito, at importante lang is early detection. Ayan. Babalik po kami ni Secretary Benhar Abalos. Sa aming pagbabalik po, mabigan, ay pag-usapan namin ang usapang lokal sa bagong Pilipinas. Ano po ba itong usapang lokal sa bagong Pilipinas? Yan po ay tatalakayin natin sa aming pagbabalik dito po sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient. The SEAL is an institutionalized incentive, honor, and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG-certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seal. The seal of good local governance. Oras sa ganap na alas 4:30. Nagbabalik ang DILG sa DZRH Break Time. Atin namang balikan ang usapin ukol sa devolusyon ng mga lokal na pamahalaan at ang kaukulang epekto nito sa serbisyo ng ating mga local government units. Well, alam mo, kasamang Deo, no, at sa ating nakikinig. Opo. Para lang maunawaan nila, ano ba ibig sabihin ng devolusyon? Ito yung kapangyarihan na galing sa nasyonal, ibinaba sa lokal. At kaya naman, upang mas matalakay nating mabuti yan, naghanap tayo ng isang bisitang talaga naman ang kanyang eksperyensya ay malawak. No? Halos 21 years or 7 terms. Naging konsyal po ito. Nakasabay ko pa siya noon. Nung kami konsyal nung araw. Siya po ang chairman ng Philippine Councilors League at konsihal din ng Muntinlupa, si Attorney Raul Coro. Magandang hapon, Councilor Coro. Magandang hapon po, Secretary Abalos. Magandang hapon po, magandang hapon po, Secretary Abalos, at magandang hapon po, Kadeo, at sa lahat ng nakikinig. Good afternoon, Konsihal. At ano yung unang tanong siguro, Secretary Sir? Ayan. Attorney Raul Coro, Sir. Ano po ba ang nagiging hakbang ng PCL, itong Philippine Councilors League,
ukol sa pagsusuri ng Executive Order number 138 o yung tinatawag na full devolution. May naging ano po ba, development o mga napagkasundoan na ba sa ating magiging kapangyarihan at mga responsibilidad ng mga LGU sa attorney? Opo, bigyan ko po kayo ng konting background. Ano po ba ang ugat nitong devolution? Yung paglilipat po ng kapangyarihan ng ilang mga serbisyo at functions ng national government papunta sa LGUs. Dahil po ito doon sa tinatawag na Mandanas ruling. Kung naalala po ninyo, ang Supreme Court in 2019 ay nagpalabas po ng isang final decision na yung share po ng mga local government units sa national taxes ay hindi lang dapat manggagaling sa BIR taxes, kundi sa lahat ng national taxes. Kaya dahil po dyan, ay bigla pong lumaki ang bahagi ng national tax allotment ng mga LGUs mula sa national government. Kaya dahil po dyan, kailangan po magkaroon tayo ng tinatawag na devolution transition plan. Okay. Para naman po maging maayos ang pagpapatupad ng mga serbisyo batay sa mga karagdagang pondo na maibibigay ng national government sa mga LGUs. Yun po ang background. Nadoble ba, Attorney Coro, sir, yung share ng mga LGUs? Siyempre, alin ang mas malaki? Yung share nila sa BIR o yung share na nanggaling sa national tax? Ang share po kasi sa national tax ayon sa Constitution, all national taxes. Okay. So noon po, since 1991, nung napatupad po yung Local Government Code, hanggang 2019, ay limitado lang po sa BIR taxes ang ibinigay na share ng national government sa mga LGUs. Kaya nag-file po ng petition si Governor Mandanas ng Batangas. Maraming salamat sa kanyang pagdepensa sa lokal na otonomiya ng ating mga LGUs. Ang Supreme Court po ay pumanig sa kanyang petisyon na dapat hindi lang BIR taxes, dapat lahat po yan, customs duties, lahat po ng LTO taxes, lahat po yan. Ganun ba? Kaya hindi lang po siguro doble. Talaga pong lumaki. Wow. Hindi lang po sana nangyari yung pandemic, Kadeo, no? Pero dahil tapos na po yun at bumalik na tayo sa halos normal na sitwasyon, dito na po bababa yung malaking pondo ng national papunta sa LGUs. Pero kailangan po ay tamang paggastos ng pera. Kaya kami naman po sa PCL, sa DILG at sa ULAP po ay tumutulong po na para maging maayos po ang paglipat ng mga functions at services papunta sa mga LGUs batay sa karagdagang pondo na makukuha po dahil sa Mandanas ruling na ito. Kasi ang nangyari rito, no, dahil siyempre ang national nung araw ay nabawasan na siya ng pera dahil napunta nga dito sa LGU. So nagkaroon sila ng memo na kung ano yung sinasabi ng local government code ay dapat ito'y gawin ng local government units ng mga munisipyo, ng cities. Ngunit tandaan natin na ang local government code ay halos 30 years na kasama Deo. Marami ng mga provision doon na talaga in 30, kumbaga sa bahay nakita mo yung mga cracks, yung mga depekto ng bahay. At maraming provision na talagang hindi dapat kaya ng local government unit. For example, no, ang barangay. Ayon doon ang barangay ang siyang dapat magpapagawa ng sarili niyang kalye. Ayun. Saan kukuha ng pondo? Yung ibang barangay dyan, hindi kaya talagang hirap. Kasi magpasweldo lang. Hirap talaga. No? That's number one. No? Number two, lahat ng munisipyo, lahat ng LGUs, kailangan sila na magpatayo ng kanya-kanya eskwelahan at maintenance. Hindi naman lahat ng LGU ay may pera ayon dito. So, ngayon, ang ginagawa namin, yan ang dati yan national din-evolve, no? Yung devolution na tinatawag. Kaya ngayon, nasa punto na tayo ngayon na iniisa-isa natin ang function na ito. Kung ano talagang kaya, anong hindi after 31 years. Pero itong order na ating mahal na Pangulo, dahil alam mo, si Pangulong Marcos ay dating gobernador yan, no? Dating naging congressman yan, naging senador. Ang sabi niya sa akin, ito bili niya sa akin, sabi niya, Benhar, make sure kanya maproteksyonan natin ang mga gobernador, ang mga mayor.
Dahil yung Mandanas case na yan is precisely para magkaroon sila ng pera. Ngayon, ituloy pa rin natin ang pagbibigay ng pera, pero for the meantime, yung EO na yun na sinasabi nagtatagdang dapat yung responsibilidad nila ayon sa LGU ay isuspindi muna natin. Dahil hindi talaga kaya ng iba ito. So yan po ang status ngayon nito kasamang Deo. Okay. Attorney Coro, sir, sa palagay niyo sa Philippine Councilors League, may mga bahagi po ba ng implementasyon ng full devolution na nangailangan pa rin ng clarification o maging tulong o assistance mula sa ating mga national government agencies? Opo, ang ginagawa po namin ngayon sa Philippine Councilors League po para magkaroon po ng tunay na devolution papunta sa national, papunta sa local. Nagkakaroon po kami ng regular na capacity building programs. Ibig po sabihin, meron po kami mga seminar workshops na ginagawa sa ating mga local legislators. Kasi alam po ninyo, ito pong mga kapangyarihan na binibigay galing sa national, kung hindi naman po alam ng mga konsehal kung anong gagawin at hindi po nila alam ang kanilang trabaho, ay wala rin pong mangyayari sa ating local government. Kaya kami po sa PCL po ay tuloy-tuloy ang aming capacity development programs. Meron po kami tinatawag na Continuing Local Legislative Education Program. Nagse-seminar po kami every quarter at ang seminar po namin hindi theories. We are talking about model ordinances already being implemented, successfully implemented in one LGU that can be replicated in another LGU. Kaya yan po ang ginagawa namin sa mga PCL namin na mga assemblies, Kadeo. Alam mo, kasamang Deo, saksi ako dyan. Kaya ako'y saludo sa programa ng PCL dahil, alam mo, bawat city may kanya-kanya otonomiya. Kung anong gusto ni mayor, kung anong gusto, guaranteed yan ng ating local government code. Pero through their samahan ng mga konsihal ng buong Pilipinas, sila mismo ay nagkakaroon ng exchange of notes. Nagpapalitan ng kuro-kuro at may mga modern ordinances. Kaya maganda yung continuing education nila na ginagawa sa mga kasama konsihal. At saka napansin din natin na Konsehal Coro, sir, pati mga barangay ngayon may mga project na rin wala bang ano yan? Paano sila kumuha ng budget para magkaroon din sila ng mga project? Minsan may mga road projects din sila Meron din po silang share sa national taxes. Meron din po silang share sa real estate taxes. May budget po ang mga barangay, Kadeo. Kaya pala sila may mga may project pondo din sila. May mga infra project din sila. Depende lang po sa laki ng halimbawa sa aming sa Muntinlupa po. Siyam lang po ang barangay namin. Wow. Ang budget po ng isang barangay namin umaabot ng 150-160 million. Wow, laki Opo, kaya po iba-iba po ang sitwasyon ng bawat LGU. Kaya napakahalaga po na talagang pakialaman po itong devolution transition plan kasi po baka po yung pondo pag hindi alam ng isang barangay captain kung paano gastusin yan, sayang po ang pera ng taong bayan. Kaya kailangan po gabayan. Kaya kami po sa ULAP, sa PCL, sa DILG po, ito po ang ginagawa natin na kailangan po service delivery po ang ating focus. Kailangan po maihatid sa taong bayan yung perang ibibigay galing sa national taxes. Sa DILG Secretary Benhar Abalos, sir, nagbibigay po ba kayo ng gabay sa mga barangay na eto dapat yung budget ninyo o pondo ninyo, dapat dito yung ilaang proyekto? Meron ba kayong mga ganyang project, Secretary, sir? Actually, may design na yan, kasamang Deo. Kung baga sa damit yan, sukat na yan 45% hindi dapat lumagpas yung mga pasweldo mo. Dahil baka mamaya puro ka na kuha ng tao. Halos lahat ng budget mo. 100% puro pasweldo lang. May limitasyon yan. Meron tayo para sa GAD na tinatawag, yung sa gender. Meron pa tayo para sa mga disaster resiliency. May formula yan. At alam ng lahat kung paano gamitin yan. Pero ang importante nga rito, alam mo, sa bawat binibigay sa iyong benepisyo, may responsibility yan. Dapat yan
yung tamang proseso ng tinatawag nating bidding sa iba. Ayan. Hindi po pwedeng tapos pangalawa, ito nangyayari ito sa iba, maski maganda intensyon kasamang Deo may lalapit sa iyo, Kapitan Deo, wala kaming tubig. O sige, pabili ng poso, pabigyan ng tubig. Yung pala private property, kulong ka na. Kasi maski maganda intensyon mo, gusto mo tumulong, tanda mo public money could only be used for public purposes. Very elementary yan. Kaya yan ginagabayan naman din na kailangan magabayan talaga, no? Okay. So yan mga dynamics sa ibaba, Deo, yan ang sinasabi ni Councilor kanina na dapat talaga magabayan ng gusto. Ayan, Consel Raul Coro, sir, meron pa ba kayong mensahe sa ating mga taga-panood, taga-pakinig upang patuloy nilang suportahan ang mga programa at proyekto ng ating pamahalaan lalo sa isinusulong na bagong Pilipinas? Opo, kagabi po nag-meeting po kami sa Metro Manila Councilors League, yung 17 cities and municipality dito po sa Metro Manila. Dahil kamakailan lamang naglabas po ang MMDA ng isang resolution tungkol po sa pag-ban sa e-trike sa mga national roads. Tama. Okay. So kami pong mga konsyal ng Metro Manila ay magkakaroon po kami ng kanya-kanyang ordinansa tungkol dito. Saan-saan ba pwedeng magamit ang e-trike? Ano po ba itong e-trike? Kailangan ma-define muna natin yung capacity or speed. Kasi hindi po alam ng mga LGUs dahil ito po dapat manggaling ang gabay sa Land Transportation Office at sa Department of Energy dahil ito po ay mga e-trikes eh. Kaya tama po si Secretary Abalos na bago po kami magpasa ng kanya-kanyang ordinansa, kailangan muna ay konsultahin natin ang Department of Energy at yung Land Transportation Office para magabayan po kami sa tamang pagpasa ng ordinansa tungkol po sa mga e-trikes. Ayan, Alam mo, in Yes, relation to this, no, para lang sa kaalaman ng lahat, yang kasing e-trike ay bagong teknolohiya. And in fact, we welcome that is clean energy. May Tesla nga di ba? May trike is tricycle, pero may electric vehicles. So, tinawagan ko ito si Secretary Popo ng Department of Energy. Okay. Kako, may inilabas na ba kayo tungkol dito? So, okay, chinek niya. Pangalawa, tinawagan ko si Vigor Mendoza sa LTO. Ang sabi niya sa akin is 25 kilometers pataas, no? Ang kanilang sa takbo. Sa speed. Sa speed, ang kanilang OR at CR. So ang gagawin natin ay ganito. Kukuha tayo ng pulong ng Department of Energy, ng LTO, kasama na MMDA, ang mga liga, kasama ng League of Councilors para upuan ito. Ano ba ang dapat na may ORCR? Ano ang pang-national road ng mga vehicles na po pwede? Kasi kakaiba na kayo, matutuli na iba ngayon eh. Totoo po yan. Ngayon, Ang bibilis. kung nasa ibaba ka, let's say, gagamitin mo na ito secondary, tertiary roads. Dapat rin ba itong lagyan ng plaka o Ayan. hindi? Kasi baka mamaya may mabibilis din dyan, di ba? Alam mo na, may masagasaan or what, isang tingin mo, makita mo. No? So, these are the things na dapat talakayin ng gusto. No? So, ito, papatawag tayo ng pulong po rito para once and for all matapos na po ito. At saka dapat may driver's license. Yung iba wala license. Oo, yun. Yung iba po minor de edad. Ay, Nakikita sinabi po natin. ninyo. Opo. Ayan. Anyway, maraming salamat Atty. Raul Coro, Konsel ng Muntinlupa City at siya po ay opisyal ng Philippine Councilors League. Maraming salamat, Attorney Coro. Salamat po. Abalos at Kadeo. At diyan ka lang, Konsehal, dahil sa aming pagbabalik ni Secretary Abalos, meron tayong mga kasamang magaling at magandang mayora. Ayan. Ito po ay dating congresswoman, ngayon ay mayor ngayon ng Leyte sa Ormoc City, si Mayor Lucy, si Mista, ayan, si Mayor Lucy Torres Gomez. Yan po ay sa ating pagbabalik. Kasama natin si Mayor Lucy Torres Gomez ng Ormoc City. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas.
At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award, it's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. Nagbabalik ang DILG sa DZRA sa break time. Ngayon po nga ba ng Marso ay ating ipinagdiriwang ang National Women's Month na may temang lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Well, tama ka dyan, kasamang Deo, dahil nga tayo'y Women's Month ngayon, kaya sa larangan ng serbisyo publiko ay tunay ring nagpamalas ng angking husay sa ating mga kababaihan ang bisita natin ngayon. Patunay na diyan ang ating panauhin sa araw na ito na siyang dating naglilingkod bilang congresswoman na ngayon naman ay alkalde ng Ormoc City. Alam mo, itong babaeng ito ay nakilala kong napakagaling, napaka-humble, no? Of course, napakaganda na isang kabiyak din ng ating magaling na leader din dyan, si Richard Gomez. Ang ating bisita ngayong hapon ay walang iba kundi si Mayor Lucy Torres Gomez. Magandang hapon, Mayor Lucy Gomez. Hapon. And Ms. Tadeo, magandang hapon. Sec. Benher, thank you for always being very quick to act and always being accessible. Malaking bagay ho sa aming mga local chief executives to have a DILG secretary as dynamic and active as you are. Maraming salamat po. Ayan, magandang hapon, Mayor Mista. Ayan, PMA Sandigan 82. Ayan, kinukumusta po kayo ating mga Mista sa PMA Sandigan 82. Take it away, Secretary Abalo, sir. Well, Mayor Lucy, of course, kamusta na po ang Ormoc City sa ngayon? Ano pong mga balita po natin dyan, ma'am? Well, tuloy-tuloy lang ho yung yung trabaho. Sec. Benher, alam niyo naman sa local government, it's never ending, no? The concerns are always live and sustained palaging. Kanina ho kami nag City Hall on Wheels, which is our way of bringing the services of the city closer to the barangays, and tuloy-tuloy lang ho yung trabaho dito in the city. Well, Mayor Lucy, no, dahil Women's Month at marami tayong nanonood ngayon ng mga kababaihan din, no? At alam nyo, ang porsyento ng ating local chief executive sa ating bansa, nagpamalas na. Ilang babaeng presidente na meron tayo, ilang mga senadora, di ba, kasamang Deo? Congresswomen, mga mayora. Gobernador. Yes. Pwede ba hong maibahagi ninyo, Mayor Lucy, ano ang masasabi ninyong strength, advantages o kakayanan ng bilang isang babaeng leader, at ano ang naging inspirasyon ninyo upang pasukin ang mundo ng politika? Well, to answer the first question, no, ano yung strengths of a female leader, I think, like personally lang, comparing my work as a legislator and as a chief executive, this seems more organic to me only because I'm used to running a household. So running a city is really like running a very, very big household. And there are so many departments to take care of. Unlike pag legislator ho kayo, maliit lang yung team mo as long as you have a very efficient team. But in the context of in a local context, I always say that I am only as good as the people I work with. So I really try to capacitate
the department heads. In terms of strength sa babae, mas mabusisi ho talaga siguro yung babae. So I grew up in a home where my father was also very organized and disciplined. So we were trained to take down notes, and which is the same thing that I tell my department heads every time we have a MANCOM meeting. No, hindi talaga ako naniniwala na sa dami-dami ng kailangan gawin, even if you discuss it many times, if you do not take down notes, you will forget something along the way. So I say, pasensyahan na lang, because even if they forget, I won't forget, because I have my notebook with me. And I'm old-fashioned that way, Sec Ben-Hur, Mr. Leo, because I really like taking down notes, and I only mark it off my list once it's done. So it's a constant yung constant follow-up, because it doesn't stop with giving the order or making the plans. It's also following up and making sure those plans are implemented. Palagi kong sinasabi sa kanila na our greatest ally and also our greatest enemy is time. If time is lost, we cannot bring it back. So we have to make the most of the time we have daily. Never leave off for tomorrow what can be done today. I know it's easier said than done, but that's something I try to follow daily. Mm-hmm. Mayor Lucy Torres Gomez, ma'am, ngayong buwan po, Marso, ipinagdiriwa ang Women's Month na may temang We for Gender Equality and Inclusive Society. Ano po mga proyekto o kaya pulisiya na ang ipinatupad o naipatupad na po ninyo para matugunan ang pangailangan ng mga kababaihan na Mayora? Yes, we have mga education and literacy programs. I've always said also na our greatest assets, the wealth of a city, really is its people. So we invest a lot in the development of people. We have livelihood programs. Nung isang araw award lang namin ng mga nego carts from Dole. And a lot of them, the recipients were women. Nakakatuwa nga ho because isang vendor doon, she has been making salbaro. Ewan ko if familiar kayo sa salbaro. It's like a local, like a bibingka, like a rice cake. Kakanin. Parang, but it's based on talaga yung niyog. And then she has been making that since she was 8 years old because her mother died very young. She sells about 1,200 of those daily. Nakakaubos daw siya ng 7 kilos of flour. Just selling those two variants of her rice cakes, and she has been able to put manang to ha, she's been able to put 8 children to school because of that trade. And so tinanong ko siya, at 8 years old, paano mo na-sustain lahat ito, no? She's already maybe now in her 50s or 60s. Sabi niya, pasensya na ho, nag-ano na yung siren. I don't know if you can hear our siren go off. It goes off every ganun po ba? Okay, Mayora. Mayora, no? Ito lang, no? Kasi alam mo, kasamang Deo, nakikita ko yung mga proyekto ni Mayora. At isa rito yung tinatawag na saving can. Ako'y bumilib talaga, no? Ito yung pinapakita na siya environmentalist. Ito yung mga proteksyon ng mga turtle na ito yung ina-adapt nila at pinapagaling nila, no? Mayor, could you share with us para sa mga kapakanan na kababaihan, ano pa mga nailatag ninyo na proyekto at programa sa inyong lokal na pamahalaan, no? At paki-explain din itong saving can. Marine turtle. I was explaining about yung sa rice cakes, no? So we gave them a nego cart through Dole. And then we have reading and literacy programs. We have maternal care, and we also have actually an anti-bastos law adoption in Ormoc through our sangguniang panglungsod. The thing naman here kasi sa Ormoc din, we've never looked at people based on their gender, thinking that men have greater strengths than women. We've all really been able to appreciate the strengths of every individual regardless of their gender, no? But personally lang, my advocacy really is to empower the woman without bringing her out of her home, kasi siya talaga yung nag-aalaga ng
asawa at anak. So, pag yung husband niya umaalis, tapos siya pa yung aalis, even if they are financially privileged or advantaged, the family life might suffer. That is why we have programs like Wellness Month where we teach them skills that they can do at home at their own time para kumikita sila, nakaka-augment sila ng income nila without really physically leaving their home. So nung nag-Wellness Month kami, which is every July, may nagtuturo ng pagmamasahe, may nagtuturo ng sewing, may nagtuturo ng ganchilyo, just things that they can do at home. Kasi hindi rin kasi sukatan for me sa isang successful na society na everybody is financially rich but deficient sa time sa family, because development should be or happiness should be such that you have a balance of everything that matters in your life. Mm-hmm. Mayor Lucy Torres Gomez, ma'am, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababaihan at kababayan ngayong Women's Month, lalo sa mga young female aspirant leaders katulad po ninyo? Well, I'd like to tell them to keep on learning and to keep options open, because like in my case, I never saw myself as somebody who would end up doing work as a public servant, and had I not experienced this path, I would totally reject it. But now that I have experienced it, I am very grateful for the privilege, and I take nothing for granted. I am thankful for this time that I have as a public servant, and I intend to make that matter. Well, alam niyo, Mayor Lucy, no, we're so proud of what you're doing there. No, you're doing so much, not only for the women folks, but sa lahat ng mga tao po sa Ormoc. Napakaganda. These are innovative projects. At yung habang sinasabi niyo ito, tama yung mga kababaihan usually nasa bahay nag-aalaga ng bata, and you've made projects even for this kind of a situation, no. We want to wish you everything, no, at keep up the good work, Mayor Lucy. Maraming salamat po. Thank you, Sir Benhor, and thank you, Ms. Tadeo. Thank you very much for this time. Maraming salamat, Mayor, at regards kay Mr. Congressman Richard Gomez. Thank you very much po. Maibigan ni Mayor Lucy Torres Gomez ng Ormoc City, Nabagaling. Maraming salamat po at sa inyong pagtutok sa ating programa. Secretary, bitin ang oras natin. Oo nga. Bitin. pero hanggang sa susunod na Miyerkules po, mga kaibigan, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kami po ay magbabalik. Totoo yun. At of course, ako ay nagpapasalamat sa ating mga bisita. Of course, ang ating PCL chairman po, Attorney Coro, at ang ating Mayora Lucy Torres, at ang aking kaibigan. Na-miss ko nga talaga ito, no? Oo nga, long time no see, Sec. Dito po, kami po magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Muli ako po si DILG Secretary Bernard Abalos. At kanuan po ang mayor ng Star City, Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.